Tayo po ba ay Kristiyanong lumalaban sa kasalanan o namumuhay sa kasalanan? Pasensya na kanina, medyo na-delay ako magsimula. Namumuhi ako sa sarili ko kasi naiinis ako. Siyang hindi nakakakilala sa Diyos. Siyang hindi nakakakita sa Diyos. Siyang nagpapatuloy sa kasalanan. Siya'y kampon na alipin ng Diablo. So dahil ako'y nainis kanina, kampo na ako ng Diablo. Talos-talos ko na rin nagtitimpe. I'm struggling against it. Alam ng demonyo na yun ang kahinaan ko eh. Sorry naman ako sa inyo. Ayaw ko naman din yung ginawa ko. Nasilat lang ako. Meron po akong itatanong sa inyo na sana'y seryosohin ninyo. Sapagkat dito nakasalalay ang kalalagayan ng buhay natin ngayon bilang mga Kristiyano at ang magiging kalalagyan ng buhay natin pagdating ng panahon pagkatapos nating humarap kay Kristo. And this is the $1,000,000 question. Tayo po ba ay Kristiyanong lumalaban sa kasalanan o namumuhay sa kasalanan? Because we are on the right path. Kung tayo ay Kristiyanong lumalaban sa kasalanan, then this path leads to heaven. While we are on a very dangerous path, kung tayo ay nabubuhay sa kasalanan, because this path certainly leads to hell. So as early as now, makita natin kung nasaan tayo. Sapagkat po pwede na tayo'y Kristiyanong lumalaban sa kasalanan, pero akala natin, dahil tinutokso tayo ng Diablo, akala natin tayo'y namumuhay sa kasalanan. That can lead us to hopelessness. Wala na akong pagbabago. Ganito na lang ako. On the other hand, pwedeng tayo pala ay namumuhay sa kasalanan. Pero dahil pa rin sa tukso ng Diablo, nagsisisi ka naman kahit papaano, kahit konti. Baka akalain natin, tayo pa rin ay Kristiyanong lumalaban sa kasalanan. And that can lead to, if there's such a word, laxness. Relax. Okay na ako ng ganito. So masama pareho. Kapag pinaghimasukan ng Diablo, dapat makita natin kung nasaan tayo. Kasi seryosong tanong ito. Actually, yung unang sagot sa tanong ay nandun na mismo sa tanong. Tayo ay Kristiyanong lumalaban sa kasalanan kung tayo lumalaban talaga. At ito ay magpapakita na tayo Kristiyanong talaga. Kasi pag sinabing Kristiyano, hindi lang yung nabinyagan sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Hindi dapat Kristiyano sa pangalan lang. Kundi Kristiyanong si Kristo ay nabubuhay sa ating pagkatao. Yun yung sinasabi ni San Pablo na dapat ay maging epekto ng binyag natin bilang mga Kristiyano. At dahil nasa iyo si Kristo, ang Espiritu Santo, nandun ang pagkadisgas, nandun yung pagkainis, nandun yung pagkamuhi mo sa kasalanan. Pasensya na kanina, medyo na-delay ako magsimula. Namumuhi ako sa sarili ko kasi naiinis ako. Yun yung Kristiyanong lumalaban sa kasalanan. Nandun yung struggle against sin. On the other hand, ang tao na nabubuhay sa kasalanan ay, that's it. Nabubuhay na sa kasalanan. At home na sa kasalanan. Komportable na sa kasalanan. Nakukonsensya man, konti na lang, palabas na lang, kunwarian na lang, for self-satisfaction na lang, for brainwashing na lang. At least nakukonsensya ako kahit nasasaktan naman ako. Ayoko pa rin naman ito. Pero ginagawa mo pa rin ito. At consistent ito. Kumbaga, sa squatter, hindi lang naka-squat. Building na yung bahay, naka-aircon pa, galing, di ba? Alam niya, squatter lang siya. But he or she has all the excuses para manatili sa hindi niya lupa. Kaya, hindi na siya gagawa ng drastic na effort o paraan para magkaroon ng sariling lupa. O maging legal ang pananatili niya sa lupa. Ganon ang taong namumuhay sa kasalanan. Alam niyang namumuhay siya sa kasalanan. But he or she has all the excuses. Lahat naman gumagawa na yan eh. Practical na lang yan. Palay na yung lumalapit tutuklawin, tutukain na lang.
ganito na talaga ako, hindi na ako magbabago. He or she has all the excuses para manatili sa pagkakasala. Bagamat nakukonsensya konti-konti. Okay? Kaya hindi na rin siya gagawa ng drastic effort and action para makawala sa pagkakasala. Simply put, ang Kristiyanong lumalaban sa kasalanan ay yung sinasabi ni St. Paul, I think nasa ating second reading ngayon, Romans 6:22. Siya ay alipin na ng Diyos sapagkat hindi na siya alipin ng Diablo. Siya ay may buhay ng banal that leads to buhay na walang hanggan. On the other hand, ang isang taong nabubuhay naman sa kasalanan ay yung sinasabi sa 1 John 3:6-8, siyang hindi nakakakilala sa Diyos. Siyang hindi nakakakita sa Diyos. Siyang nagpapatuloy sa kasalanan. Siya'y kampon na alipin ng Diablo. Now, dito palagay ko, nagkakaroon ng confusion sa statement ng 1 John 3:6-8. Ang sabi kasi, kampon ng Diablo o nabubuhay sa kasalanan ang taong nagpapatuloy sa kasalanan. Dito mako-confuse. Sino man sa ating Kristiyanong lumalaban sa kasalanan pero nagkakasala pa rin naman. Does that mean tayo kampo na rin ng Diablo? Yung pagkainis ko kanina sa mga instruction na kung alam nyo lang, million times ko nang sinasabi sa kanila, hindi pa rin nila ginagawa. Ba't di ka maiinis? So dahil ako'y nainis kanina, kampo na ako ng Diablo? Huwag naman. Kasi alam din naman nila at alam ng Panginoon na ang talas-talas ko na rin nagtitimpe. Pero may mga pagkakataon na ganyan na magsisermon na ako, maingay pa rin. Ay, kaya nag-sorry naman ako sa inyo. Nainis ako eh. You see? I'm struggling against it. Alam ng demonyo na yun ang kahinaan ko eh. Yung pag magsisermon na ako, may maingay, alam ng demonyo. Kaya yun eh. Ang dalas ko nang napagtagumpayan yun. At alam ng demonyo, nang ayaw na ayaw ko, nagbibigay ako ng instruction pa ulit-ulit, hindi pa rin ginagawa. Yun yung nandyan ngayon sa isip ko kanina bago ako mag-sermon. Kaya doon yan talaga ako tinitira. Doon yan talaga ako tinitempt. At sa maraming pagkakataon na pagtatagumpayan ko sa tulong ng Diyos. Ngayon kanina, medyo sumablay ako. Does that mean, kampo na ako ng Diablo? Huwag naman. Sorry naman ako sa inyo. Ayaw ko naman din yung ginawa ko. Nasilat lang ako. Hindi ibig sabihin na ang taong lumalaban sa kasalanan ay nagkasala uli. Kampo na siya ng Diablo. Kailangan nating i-determine ano ba yung kasalanang sinasabi rito. Kasi ang isang taong nagkakasala pero lumalaban sa kasalanan ay hindi niya pinaplano yung kasalanan niya. Hindi niya sinasadya yung kasalanan niya. At lumalaban talaga siya. At dahil lumalaban talaga siya, pwede siyang mapabagsak paminsan-minsan, pero hindi siya magpapa-knockout. Hindi, laban pa rin ako. At tulad kanina, nainis ako. Okay, next time di mo na ako mainis. That's it. I'd like to think na hindi naman ako nabubuhay sa kasalanan, kundi lumalaban sa kasalanan. At dahil hindi ko pinlanong mainis ako, hindi ko ginustong mainis ako, at marami ng pagkakataong hindi ako nainis, babangon ako ngayon, at magsisikap na hindi na muling mainis, I'll come back even stronger. Lalaban ako ngayon na mas matindi kaysa sa dati kong paglaban. Naintindihan po ba natin? Yun yung taong lumalaban at hindi namumuhay sa kasalanan. Besides, ano sasabihin ng 1 John 1:8? Kung sasabihin natin, wala tayong kasalanan, niloloko natin ang ating sarili. Nasa Bible yan. Proverbs 24:16. Even the righteous men, kahit yung mga napakabuti ng mga tao, they fall 7 times a day. Nakita niyo yun? Yun ang sabi sa Bible. Proverbs 24:16. Kahit yung nagpapakabuti na, kahit nga kayo nagsisimba ngayon nasa simbahan nagpapakabuti naman. Hindi niyo maiwasan. Father na inis. Si Father na inis. Kinino kaya na inis? Siguro sa babae na yun kanina. Siguro sa sakristan. Nakita niyo na? Hindi maiwasan May panakanakang kasalanan So even the righteous man commit or fall into sin, stumbles 7 times. Pero ang sasabihin dito, they rise again. And if I may add, they rise again
stronger. On the other hand, magpapatuloy yung Proverbs, but the wicked man stumbles on just one mission. Sa isang beses lang, bumabagsak ng isang taong namumuhay sa kasalanan. At matagal bago bumangon yan. Magpipretend yan na babangon. Kunyari nakukonsensya. Kunyari ayaw niya yung ginagawa niya. Pero hindi talaga babangon sapagkat gusto na niya yung ginagawa niya. Gusto na niyang manatili doon ng matagal na panahon. So yun yung pagkakaiba at distinction ng dalawa. Nasa kanilang disposisyon. Kasi when you struggle against sin, ibig sabihin, alipin ka pa rin ng Panginoon. Kasi kung hindi ka naalipin ng Panginoon, magiging at home ka na kung ganon. Mabubuhay ka na sa kasalanan kung ganon. Tandaan natin ang ating katauhan, fallen nature to eh. Nagkasalang ko ng tao eh. Okay? So may hilig talaga tayo sa kasalanan. May hilig talaga. Oh, gusto ko yan. Pero kung talagang nasa iyo si Kristo, makukonsensya ka. Mandidiri ka sa kasalanan. Hindi ka magiging komportable. Yun yung distinction. At sa palagay ko, magkaiba rin ang pananaw at pagturing or pagtreat ng Panginoon sa dalawang iyon. Sa taong o Kristiyanong lumalaban sa kasalanan, I'm sure God is like, that's my child, anak ko yan. Pero sa taong nabubuhay sa kasalanan, God is like, di ko anak yan. Remember, ano sabi ng Panginoon? Lumayo kayo sa akin, kayong mapaggawa ng masama, hindi ko kayo kakilala. Sinabi niya. Getting this analogy, kayo bang mga nanay at tatay, lalo pat yung may maliliit pang mga anak, yung maliit, tinuturuan niyo lumakad. Tinuturuan niyo lumakad. Tapos, bumagsak. Yung unang pagbagsak, sasabihin niyo ba agad, hindi kita anak. That's not my child. Hindi mo sasabihin yun. Lalong-lalo na kung nakikita mo, gusto ng anak mo lumakad. Ayaw mo na nga eh, natatakot ka na nga, baka mag-stumble uli eh. Pero, matutuwa ka, gusto niya. Okay? At may improvement ka nakikita. Mula sa unang hakbang, dalawang hakbang, susunod na mga araw, nagiging 3 hakbang na. Hanggang sa konti-konti na lang yung beses na nag-stumble o nadadapa siya. Diba? Ito yung sasabihin mong with pride, this is my child, anak ko yan. Pero kung binata na, dalaga pa, hindi pa rin lumalakad. Wala namang diferensya. Kompleto naman. Malalakas naman. Ayaw lang talagang ilakad ang kanyang mga paa. Proud ka bang sasabihin, that's my child? Hindi mo ikagagalak kasi napakapabaya, napakatamad. So ganun din. Hindi masyadong tinitingnan ng Diyos kung ilang beses tayo nadadapa. Ang mas tinitingnan niya ay kung papaano tayo mas seryoso at mas malakas, mas determinadong pabangon sa tuwing tayo ay madadapa. Clarify ko hindi masyadong tinitingnan ng Panginoon kung ilang beses tayo nadadapa. Basta hindi mo pinaplano yung pagkadapa mo, Kasi may iba. Hindi muna ako makikipag-chat ngayon. Palipas ako ng 3 buwan dun sa other woman ko. Lord, 3 buwan na. Pero at the back of your mind, after 3 months, makikipag-chat at makikipagkita at may mangyayari uli sa inyong dalawa. Hindi ganun yung sinasabi ko, Ang pag-stumble ng taong lumalaban sa kasalanan, hindi niya sinasadya, hindi niya pinaplano, at hindi niya nakikita kasi alam niya, ayaw na niyang magkasala talaga. Nasisilat lang paminsan-minsan talaga. Do you get that? So hindi masyadong tinitingnan ng Panginoon ang pagkadapa ng mga taong yon. Ang tinitingnan ng Panginoon ay pagkatapos madapa, determinado ba, mas matapang at mas matatagbang lalaban upang hindi na muli sanang madapa. Iyon ang sinasabihan ng Panginoon, this is my child. Alipin ko ang anak kong ito. Hindi ito sa dyablo. Nasisilat lang paminsan-minsan. Pero sa puso niya, sa isip niya, basang-basa ko, akin ito. Sa buhay niyang pinapakita, na lumilipas yung mga araw, yung mga buwan, yung mga taon na hindi na niya muling nagagawa yung pagkakasala niya. Kita ko sa akin ito. That is my child. Kaya maganda, pang-gauge talaga. Either kung tayo lumalaban sa kasalanan o namumuhay sa kasalanan, yung kahit isang kasalanan na napakaseryoso,
lalong-lalo na yung napakabigat, ha? Yung may pagkaseryoso, may pagkamabigat. Yung kasalanang ganito, 5 years ago, 3 years ago, 2 years ago, hanggang ngayon ba ginagawa mo siya? Yun ang magandang gauge. Kung nagagawa mo pa rin, sinasadya mo ba, pinaplano mo ba? Sana hindi, ha? At kung nagagawa mo pa rin, na hindi mo sinasadya, hindi mo pinaplano, nabawasan ba yung frequency o mas nadagdagan pa? Hindi na nabawasan, mas nadagdagan pa, lumala pa. Ibig sabihin nun, nabubuhay ka na sa pagkakasala. Pero kung may significant improvement naman, ang tagal bago mo magawa, at talagang pag nagawa mo aksidente, yung konsensya ka, inis na inis ka sa sarili mo, tapos determinado ka uli. Lord, sorry. Hindi ko nag-uling gagawin to. Ay, that's a clear mark na ikaw ay lumalaban pa rin sa kasalanan. Alipin ng kabutihan at hindi ng kasalanan. Pag ganon, go lang. Continue pressing on. Kahit tinutokso ka pa ng dyablo, nagawa mo uli. Kahit after a year, nagawa mo uli. Basta nagawa mo uli. Wala ka na pag-asa. Huwag kang makinig sa kanya. May pag-asa ka kasi may nababago naman talaga. Tuloy mo lang. Tuloy mo lang. Hanggang sa makalakad ka na parang isang bata na mas matatag na sa tulong ng iyong ama na lagi kang binabangon sa tuwing ikay madadapa. Basta nararamdaman niyang gusto mong bumangon at gusto mong bumawi, gusto mong makalakad. After all, sa isang gera, hindi naman lahat ng laban mapagtatagumpayan. Halimbawa, yung gera ngayon ng Israel at ng Hamas. Halimbawa lang bagamat wala tayong chinichir dyan, sana manalo Israel, sana manalo ang Palestine. No. Gusto natin kapayapaan. Pero halimbawa lang kung magtatagumpay dyan ang Israel sa gera kontra Hamas, sinisigurado ko sa inyo, may mapapatay pa ring Israelita. May mapapatay pa ring Hudyo na sundalo. Naintindihan niyo? So ibig sabihin nun, manalo man sa gera, may mga laban na matatalo pa rin sila. Pero ang mahalaga, manalo sa gera. Ganon din sa pagpapakabuting tao. Sa ating pagpapakabuting tao, yes, may mga panahong hindi lahat ng tukso mapagtatagumpayan mo. Matutukso ka pa rin, magkakasala ka pa rin. Pero continue to press on sa tulong ng Panginoon. Ang mahalaga, sa huli, manatili ka bilang isang lumalaban sa kasalanan na isang Kristiyano. Besides, sabi nga, it is not how you start. It's how we finish. Let us then finish this strong sa tulong ng ating Panginoon. Amen.